At tuloy-tuloy po ang ating pag-uusap patungkol po dyan sa Unsung Heroes of Faith. Ang topic natin ngayong umaga at ang tao ating pag-uusapan ay pagchichismisan. Ayan. Ang ating pag-uusapang tao ay si Baruch. Kilala niyo ba si Baruch? Hindi yan Baruch, ha? Si Baruch, ang kanyang pangalan ay nag-appear sa Jeremiah chapters 36 hanggang 45. Pero hindi po yun ang kukunin natin, ang haba niya. Pag binasa natin, wala nang preaching, reading of the Word of God na lang. So basahin nyo na lamang po at kukuha tayo ng mga verses na importante dyan sa story of Baruch. Lesson, the faithful in the shadows. Lesson from Baruch. Okay, ang ating pong main text ay nasa Jeremiah chapter 45 verse 5. But you, are you seeking great things for yourself? Do not seek them, for behold, I am going to bring disaster on all flesh, declares the Lord. But I will give your life to you as a prize in all the places where you may go. Tayo po'y manalangin muna sa Panginoon. Ama namin sa langit, kami po ay patuloy na nananalangin at patuloy pong humihingi ng patnubay nyo ng iyong banal na Espiritu Santo. Ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa amin, Panginoon, at yung salita ay patuloy na maging buhay sa bawat isa na narito at sa mga makikinig sa online, Panginoon. Patnubayan niyo po kami, Panginoon Diyos, at kayo po ang maluwalhati at maparangalan sa umagang ito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus, kami po'y dumadalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, si Baruch, ang ating main idea, God sees and honors quiet, faithful service, even when it feels overlooked and unappreciated. Amen? Introduction. The man behind the message introduced as Baruch, as Jeremiah's scribe, yung tagasulat ni Jeremiah, kumbaga parang secretary, faithful, obedient, and largely unknown. So hindi natin alam, no? Yung mga prophecy pala ni Jeremiah na isinulat or sa book of Jeremiah, ang kanyang tagasulat ay si Baruch. Kumbaga may nang mensahe si Lord kay Jeremiah at habang na kinukuha, binibigay ni Lord yung mensahe, sinasabi ni Jeremiah, isinusulat naman ni Baruch. Not a prophet, king, or warrior, but an assistant, a background servant. Marami sa atin ganun, di ba? Inassign kang usher, inassign kang intercessor. Hindi tayo, maraming tao ay hindi nakaharap sa pulpito, walang hawak na mic, at walang ilaw sa harapan, pero nagsiserve kay Lord faithfully. Ganun po si Baruch. In Jeremiah chapter 36, God tells Jeremiah to write down his words. Jeremiah dictates, and Baruch writes the entire scroll of prophecy. Next, meron pa pang isang introduction dyan. Ayan. Baruch reads the scroll aloud in the temple and later delivers it to officials. Ito po, si Baruch ang nagsulat, siya rin ang nagsalita doon sa mga gathering, sa mga Israelites, dahil si Jeremiah that time, nakaban siya doon. Bawal siyang pumunta. Tuklasin nyo, basahin ninyo yung book of Jeremiah. Bakit bawal si Jeremiah? And then when King Jehoiakim hears it, he burns the scroll piece by piece. Alam nyo, nung habang binabasa sa kanya, wala si Baruch, kinuha ng kanyang mga officials yung scroll. Habang binabasa kay King Jehoiakim, kunyari, huwag kang nagsasamba sa idols. Well, ang ginawa ni Baruch, nung king, pinupunit niya isa-isa. Pagkatapos siyang punitin, pinasusunog niya. Thank you, Sister Annalyn. Kaya sinabi niyan, piece by piece.
Tuwing may babasahin, pinupunit, sinusunog. Ayaw kasi nila that time, ayaw nila ng prophecy na nadidinig nila. Yet God gave Baruch his own personal word in Jeremiah chapter 45, proof that God notices those who serve in silence. Marami sa atin ganito, parang yung si King Jehoiakim. May nadidinig, nakikinig ng salita ng Diyos, pero piece by piece, binabaliwala natin yung sinasabi ng Diyos. Dahil hindi yun ang gusto nating marinig sa Diyos. Amen? Namimili tayo ng gusto nating marinig sa Diyos. Pero ito si Baruch, kung ano yung sinabi ng Diyos, sinabi ni Jeremiah, isinulat niya, wala siyang takot na sabihin at basahin sa harapan sa harap ng mga Israelites kung ano ang pinasasabi ng Diyos. Minsan meron tayong ganun di ba? Yung fear na merong gustong pasabi ang Diyos sa iyo doon sa isang tao, natatakot tayo. Alam nyo, kakaiba ang panahon ngayon. Amen ba? Hindi ko alam dahil ba tumatanda na lang tayo, Pas? Kasi parati, pag may kausap ka ngayon, ang kausap mo parati yung may sakit, di ba, Chay? Uy, high blood ako ngayon. Kanina, Sister Evelyn pa. Uy, alam mo, Pas, high blood na ako ngayon. Diba? Yun yung mga usapan. Uy, may sakit si ganito. Uy, nakakonfine si ganyan. Puro ganun ang usapan. Hindi ko alam, no? Usapang matatandaan na ba to? Amen? Kahapon yung pasyente ko, usapang patay-patay naman ang datingan. Kasi ilang taon pa lang yung pasyente ko kahapon, sabi niya, alam mo, Doc, na-diagnose ako ng stage 4 na colon cancer. Ha? Sabi ko, hindi ko alam yun And praise the Lord, sabi niya, nakasurvive ako. Sabi ko, hindi ka ba nakalbo nung ano? Sabi niya, katutubo lang ng buhok ko. Sabi ko nga sa kanya, bakit ganun ang usapan natin? Hindi naman ganito usapan natin lately. Pero minsan, sa ganitong sitwasyon po ng buhay natin, hindi man natin gusto yung ganitong klase ng usapan. Pero ginagawa tayong aware ng Diyos sa mensahe niya. Amen? Last week, yung pinsan naman namin ni Aloy na taga Nueva Ecija, ang pinuntahan namin, 46 years old, namatay. No? Kung kailan lang siya parang naglalakad lang ata, bigla na nag-crack yung buto. Tapos, nilagyan ng bakal yung buto. Kaka-examine sa kanya, nakita ng bukol sa ovary. Tinanggal yung ovary. Kaka-examine sa kanya, nakita ng bukol sa baga. Wala sa sinasabi niya, tinanggal yung baga. Sinasabi niya. Hindi pwedeng tanggalin yung baga, mamamatay yung tao. Pero along the way, nung sa kanyang treatment, nag-give up na siya. Mensahe ng Diyos dito sa Israelites that time, kung hindi kayo magbabago, hindi kayo magre-repent, ito ang gagawin ko sa inyo. Ang mensahe na yon, sasakupin kayo ng Babylonia at aalipinin kayo. Ayaw nila yon. Ayaw nila nung consequence ng sin. Pero ayaw din nilang umalis doon sa kasalanan. Amen. And sounds familiar. Amen ba? Ayaw mo ng consequence ng sin. Ayaw natin yon. Pero bakit ayaw mong umalis sa kasalanan? At nagkaroon ng katahimikan. Gusto ko yan. Nag-iisip tayong lahat. Teka muna, ano nga ba yung kasalanan kung dapat i-give up? Ano nga ba yung kasalanan kung dapat i-surrender sa Diyos? So, number 1, faithfulness in the background. Jeremiah chapter 46, 4 to 10. Wala po yung atin. So Jeremiah called Baruch, son of Neriah, and while Jeremiah dictated all the words of the Lord had spoken to him, Baruch wrote them on the scroll. Jeremiah told Baruch, I am restricted. I cannot go to the Lord's temple. Verse 6, so you go to the house of the Lord on the day of fasting and read to the people from the scroll the words of the Lord
that you wrote as I dictated. Read them to all the people of Judah who come in from their towns. Perhaps they will bring their petition before the Lord, and each will turn from their wicked ways, from the anger, for the anger and wrath pronounced against this people by the Lord are great. Baruch, son of Neriah, did everything Jeremiah the prophet told him to do. At the Lord's temple, he read the words of the Lord from the scroll. So, tinupad ni Baruch yung sinabi ni Jeremiah. Baruch faithfully writes down Jeremiah's dictations word for word. Walang labis, walang kulang. Ang sakit ng tao, pag kami sinabi, may dagdag bawas. Amen ba? Kaya nga yung mga, di ba, pinagtatawanan natin sa social media, yung pass the message sa mga laro. O kaya yung imbis na message, yung action. Pagdating sa dulo, iba na yung itsura, iba na yung ginagawa. Yun ang sakit ng tao. Pero ito sa Baruch, sinabi dito, word for word. Wala siyang nilaktawan, wala siyang dinagdag, wala siyang ibinawas. He then takes a public risk by reading God's judgment aloud to the people. Isang pinakamahirap na sabihin sa tao, yung mensahe ng Diyos na nagbibigay ng warning sa isang tao. Amen ba? Madaling sabihin na pagpapalain ka ng Diyos, alam mo ba? Bibigyan ka niya ng ganito, bibigyan ka ng ganyan. Pero ang hirap sabihin sa isang tao, yung pag pinasasabi na sa iyo ng Diyos, pag hindi ka nagbago, babalian ka ng daliri ng Panginoon. Pag hindi ka nagbago, hindi ka nagagaling dyan sa sakit mo, mamamatay ka na dyan. Kaya mo ba sabihin? Huwag naman, Brad. Huwag naman, pinagpe-pray nga natin yung may sakit eh. Pero pag dumating yung time na yun, binigyan ka ng mensahe ng Lord, sabihin mo yung dapat sabihin. Amen? Hindi pa dumadating sa atin yun dahil ang Diyos ay maawain. Amen ba? Pero huwag tayong papakasiguro. Pag naging matigas ang puso natin at hindi tayo tumalikod sa ginagawa natin, ang Diyos mismo magsasalita sa atin. Yung task na binigay kay Baruch, ito yung task na hindi naman kaaya-aya. Kasi masamang balita yung dala-dala mo eh. Diba? Madaling magdala ng magandang balita. Amen? Naalala nyo yun, yung araw, may tinatawag na singing telegram. Diba? Singing telegram. Tapos, sa pelikula, madalas yan, diba? Nagkakamali. At yung singing telegram, mapupunta doon sa may birthday. At yung telegram, para sa may patay pala. Ngayon, paano mo i-deliver? Yung message para sa patay na idinatnan mo ngayon, birthday pala. Diba? Yun yung mga joke nung araw eh. Happy death day. Death day? Happy death day to you. Ganon, happy death day to you. Paano mo i-deliver yun? So, ganon yung dilema na meron si Baruch. Pero ang importante dito sa part ni Baruch, obedience. Kung ano yung sinasabi, sabihin mo. Lesson. You don't need a stage to be significant in God's kingdom. Gusto mo maging importante sa kingdom of God? Hindi mo kailangan ng pulpito, hindi mo kailangan ng stage. Maging faithful ka lang tayo doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. I remember, pero isang pastor dati kaming kasama ni Pastor Jane doon sa Lowland Church natin. Isang pastor doon talaga na nagsimula sa humble duty. Naglilinis siya ng CR. Hindi lang basta CR, pati toilet, nililinis niya. Nag-arrange ng chair. At nung panahon na yon, biglang dumating ako sa church, na-promote na siya, Chay. Drummer na siya. Sabi ko, kakaiba tong drummer na to, nakabarong ah. Pagkatapos siya mag-drums, Annalyn, siya rin pala yung preacher. Oo. Pero nagsimula siya doon sa humble duty.
Kaya pala parating malinis at mabango yung CR namin dahil sa Kanya. Kaya ba natin tanggapin yon? Pastor Jean, ikaw ngayon naka-assign maglinis ng CR. Amen. Praise the Lord. Kasama si assistant. Amen. Kaya natin yan. Amen ba? Parang di kumbinsido yung iba. Ano pa? God sees your faithfulness in the small places. Yung walang nakakakita sa'yo. Yung feeling mo hindi ka sisikat doon sa ginagawa mo. Ang Lord ang nakakakita sa'yo. Hindi ka man latangan dito ng red carpet dahil sa ginawa mo, pagdating mo sa langit, may red carpet ka. Hindi ka man pinapalakpakan dahil ikaw ay nagpapapirma lang na attendance. Pakipirma nga attendance dito. Walang palakpakan dun eh. Pero pagdating mo sa langit, dun sila nagpapalakpakan. Para kang isang celebrity. Praise the Lord. Kundi dahil sa pagpapirma mo ng attendance, hindi nakasama sa attendance si ganito. Amen. Isang tip, yung mga nagpapapirma attendance, subukan nyo after nyo magpapirma, i-pray nyo lahat ng tao doon. Amen? Ipag-pray nyo. Lord, sana itong tao na to ay maramdaman kayo ngayong araw na to. Random, kahit sino, kung sino man. Tumikit ka, tusok mo yung ballpen. Lord, sana itong tao na to, mangusap kayo sa kanya. Subukan nyo minsan. Malay nyo. Gamitin ng Lord yun para makapag-minister ng todo doon sa tao na yon. Yung pagsusulat ng attendance lang. Sabi nyo, ay pwede pala yun. Oo, pwede. Application. Are you serving where no one sees? Nagsisilbi ba tayo sa Diyos nang wala nakakakita? Amen? God sees the ushers, intercessors, tech crew, parents, encourager, and those in the shadows. Kita ka ng Panginoon kahit anong ginagawa natin. Nito lang, last month and the first week nitong month ng April, I don't know kung 2 weeks ako nawala dito sa church. At nakita nyo lang yung post sa social media. At isa akong patotoo, na pagka pala nag-post ka ng ganun sa social media, totoo palang may tumutulong. Amen ba? At ngayon, gagamitin ko yung pagkakataon na ito sa online at sa mga tao na nakikinig. Gusto ko magpasalamat sa kanilang lahat. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po kung sino kayo. At kayo po ay ginamit ng Diyos para maging pagpapala po sa amin. Konting segue lang ng konti. Doon sa part na yon, malakas ang loob namin eh. March 26, I think. Malakas ang loob namin kasi sabi ni Kisha, ni Nicole, Daddy, sakop na kayo ng HMO ko. Pwede na kami magpa-confine. Sabi ganun. Sabi niya, pwede na, kung ano man ang kailangan sa health, and wag naman daw. Check up lang, check up lang. So sabi ni Nicole, pwede na. So si mami niya, matagal na may tinitiis na pain. So pa-check up tayo. So nung nagpa-check up, actually, nung araw na yon, masakit na yung kanyang likod hanggang dito. Sa may sikmura. So, ginawa namin, pagkakatid ko doon sa anak kong bunso sa school, biyahe na kami papuntang hospital. Kalahatian pa lang papuntang UERM Hospital, diyan pala sa may Broadway, sabi ni sa Aleli, okay na ako? Wala nang pain? Ganun. Praise the Lord. U-turn na tayo. U-turn kami, balik kami. So, pagdating nung tanghalian, mga 11 o'clock, meron na naman pain. Sabi ko, Nicole, bis ka na, halika na. Punta na tayo. Diretso kami ulit. At ngayon, by this time, nakarating na kami sa ospital. Praise the Lord. Sabi mo, anong praise the Lord dyan? May sakit nga. So pagdating namin, tapat namin ng ER,
Sabi sa Aleli, nahihilo lang naman pala ako. Baka gutom lang ako, uwi na ulit tayo. So uwi na naman kami. Bili kami ng pagkain. Kain siya. So pagkakain, umokay na siya. Pagdating ng mga alas 4, alas 5 ng hapon, sobra na yung pain. Balik na ulit kami sa ospital. By this time, tuloy-tuloy na. Diretso na siya sa ER. So andoon, so in pain siya. Sabi ng mga tao doon, sa mga nurses and mga doctor, sabi nila, gano'ng kalataas yung pain mo? 10 being the highest, 1 yung pinakamababa. Sabi niya, 20. Ganon katindi yung pain. Namamablok. Wala siyang posisyon na komportable. Lahat ng posisyon niya masakit. Sumisigaw na siya doon sa ER. At that time, yung kanyang ate namin, kapatid niya nasa probinsya, tumawag sa Annalyn at nag-pray sila doon. At nagtang silang magkapatid. Tuloy, lahat ng tao doon sa ER natakot. Pati yung doktor nandun sa likod ko. Nakaganyan yung doktor dito sa likod ko. Sabi niya, parati ba siyang ganyan? Sabi ko, hindi naman dok, ngayon lang. Bakit hindi ko maintindihan yung sinasabi niya? Ramdam ko yung kaba ng doktor na parang piniantay na lang niya, may lumutang na tao at may exorcist na doon sa loob ng ER. Sabi ko, Dok, nagpe-pray sila. Ang tawag dyan, praying in tongues. Sir, pwede ba doon na lang kayo sa isolation room? So, feeling ko, isolation room, social isolation room. Pagpasok ko doon, yung isolation room, paligid niya ay foam. Siya lang mag-isa doon, siyempre isolation nga. At yung lock niya sa labas, pag pumasok ka ni lock sa labas, hindi ka na makakalabas. Sabi ko, parang nakita ko na tong lugar na to. Doon sa pelikulang Exorcist, ganito yun eh. Ay, ano ba itong mga tao na to? Sabi ko, parang feeling nila talaga may nangyayaring kakaiba. So that time, yung anak ko, si Nicole, masyado siyang nalungkot. Ayan, tapos na tayo doon sa tawanan. Pero nung time na yon, hindi ko makuhang matawa kasi naiiyak na ako doon sa nangyayari sa wife ko. At that time, si Nicole, nakita na yung HMO. Sabi niya, ma'am, sabi doon sa tumawag na, hindi po na-approve o na-enroll, hindi pa na-file, parang ganon. So sa madali salita, hindi magagamit yung HMO. Pag binuksan mo yung bulsa, walang laman. Ako. Kinabukasan, pagdating ko sa bahay, sabi ni Nicole, Daddy, nag-post ako eh. Sabi ko, anong pinost mo? Paano bang post mo? Hindi, sabi niya, nag-post ako ng yung picture niya, ni mami niya na nandoon nasa sa kama, tapos ang kita nga doon sa picture na yun, si mami niya, saka yung tiyan ko. Parang may buntis doon sa tabi niya. Sino ba may sakit, yung buntis o yung... So, noong time na yun, sabi ko, ano ba yung picture na yun? Yung tiyan ko So, sabi niya, nag-post ako, ganito, ganyan. Sabi niya, and praise the Lord, Daddy, may nag-support na. Oh, praise the Lord. Sabi ko, magkano na naging suporta mo? May 2.5 na tayo. Wow, sabi ko, 2.5, praise the Lord. Sabi nung mami niya, i-repost mo, gamitin mo yung account ni Daddy mo. Okay, sabi niya para mas maraming ma-reach na tao. And that time, overwhelming yung tulong. Dumating na yung point, sabi ni Nicole, Daddy, kailangan ko na yung GCash mo kasi puno na yung GCash ko. Wow. Sabi ko, sino yan? Sino yan? Nung una, nalilista pa namin eh. Nung bandang huli, sunod-sunod na. Hindi po na namin malista. Pero, I don't know kung napasalamatan ko lahat. Pero ngayon gagamitin ko yung pulpito dahil kaya tayo pumunta, nag-segue ng konti. Kayo po yung unsung heroes during the time ng kagipitan namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hindi lamang doon sa nagbigay ng support financially, kundi especially yung mga nagbigay ng mga prayers nyo. Napakalaking bagay po nun, mga kapatid. At dito po natin mararanasan yung sa part na to, pag kami ganitong sitwasyon, na hindi ka pala nag-iisa talaga. Maraming tulong na darating. Amen?
So praise the Lord. Sabi ko nga, hindi ko hahadlangan yung sabi nga ni Sister Aleli bandang huli, nung ang dami ng tulong at yung sa akin. Alam nyo ba, pati yung GCash ko, hindi na rin tumatanggap. That time. Sabi niya, GCash na ni Kokoy. Kung alam mo yung limit ng GCash, alam mo yung pinag-uusapan natin. Sabi ni Sister Aleli tuloy, sabi niya, Daddy, parang nahihiya na ako. Sabi ko, bakit nahihiya ka? Doon sa mga tulong na dumadating. Sabi ko, hayaan mo lang. Kasi binigyan natin yung mga tao, pagkakataon, mabless din sila dahil binibless nila tayo. Amen? Praise the Lord. And I know, lahat po ng tumulong financially, na nag-pray, God bless you po sa bawat isa sa inyo. Amen? Praise the Lord. Hindi man natin nakita, at bawat isa sa atin, hindi po natin nakita. Kayo po, hindi nyo nakita kung paano sila gumalaw, pero ang Diyos, nakita po yung action nyo at re-rewardan kayo ng Panginoon dahil doon. Amen? Praise the Lord. Tuloy po natin. Part 2, number 2. Obedience can be dangerous. Uy, sumunod ka na nga. Endangered ka pa. Kala ko ba, endangered species lang ako. Sabay ganun. Yung pala, napupunta sa panganib ang buhay ko. Jeremiah chapter 36, 20 to 26. Basahin po natin yan. 20 to 26. After they put the scroll in the room of Elishama, the secretary, they went to the king in the courtyard and reported everything to him. The king sent Jehudi to get the scroll. Jehudi brought it from the room of Elishama, the secretary, and read it to the king and all the officials standing beside him. And it was the 9th month. The king was sitting in the winter apartment with a fire burning in the fire pot in front of him. Sabi dito, ito yung kinukwento ko kanina sa inyo. Whenever Jehudi had read 3 or 4 columns of the scroll, the king cut them off with the scribe knife and threw them into the fire pot until the entire scroll was burned in the fire. The king and all his attendants who heard all these words showed no fear, nor did they tear their clothes. So ito parang nagmatigas yung mga tao, pati yung king. Wala silang pakialam doon sa nabasa nila, sinunog nila. Akala nila pag nasunog na yung Word of God, hindi na magiging effective. Amen? Even though Elnathan, Delaiah, and Jeremiah urged the king not to burn the scroll, who would not listen to them. He would not listen to them. Verse 26, instead the king commanded Jeremiel, son of the king, and Seraiah, son of Azrael, and Shelemiah, son of Abdil, to arrest Baruch. Ayan. So yung nagsulat, sino nagsulat? Tinanong ng king, sino nagsulat niyan? Sabi nila, si Baruch po. At paano naman niya naisulat yan? Dinectate po ni Jeremiah. Sabi nung king, hanapin niyo sila, arestuhin niyo. Ang hirap no? Nagsabi ka lang ng totoo, na-aresto ka pa. Ginawa mo lang yung sinasabi ng Diyos, pero imbis na mabless ka, aarestuhin ka pa. Next slide, please. When King Jehoiakim hears the scroll, he burns it. The king then orders Baruch and Jeremiah to be arrested. Ayan yung nandiyan sa story. Baruch's faithfulness puts him to real danger. Lesson: obedience won't always lead to applause.
Hindi parating, pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka parating papalakpakan. Hindi ka parating magiging mabuti sa paningin ng tao. Minsan may mga taong magagalit sa iyo. Kagaya nito, hindi lang basta nagalit, pinapahunting na niya yung dalawa. It might lead to opposition. But your security is in God, not in man's approval. Pag may pinasasabi ang Diyos, buong tapang mong sabihin yan, at wag tayong magdalawang isip. Lord, baka magalit siya eh. At sinabi ni Lord, gawin mo. The preaching, yung preaching po natin madalas, parati namin pinag-uusapan ng mga pastor, Pastor Jean, Pastor RJ. Sa amin po madalas yun, tama nun. Ibig sabihin, mensahe directly ni Lord sa amin. Own experience namin sa Diyos. Sinishare namin sa inyo yung message ni Lord sa amin. Kaya huwag niyong isipin na pagka nag-preach ang pastor dito, pinatatamaan kayo. Amen ba? Yung message na yon, message po sa amin. At posibleng message din sa inyo. Obedience won't always lead to applause. Hindi po namin naantay na palakpakan nyo kami. Lalo yung tinatamaan. Madalas yan, atayo na lang yan magsi-CR. Sa antayin niya matapos yung number 2. Pag number 3 na, lalabas na siya. Ayan, malapit na tayo mag number 3, pwede ka nang lumabas. Meron ba nag-CR? Wala dyan. Ano pa? Application. Are you hesitating to obey God because it's risky or uncomfortable? Lord, hindi ako komportable. Parang mahirap yung pinagagawa mo. Amen? Kahit mahirap yan, sabihin mo. Wala namang mawawala sa'yo. Ano pa? Baruch risked everything for the word. Will you? Si Baruch po, bago siya naging ganito, wanted na siya dahil pinahunting na siya. Maayos ang buhay niya eh. Maganda ang katayuan niya sa society. Pero bakit pinili niya kung kailan siya nag-obey sa Lord, doon pa siya naging miserable ang buhay? Minsan ganun tayo eh. Lord, nag-church naman ako. Bakit kaya ganito ang buhay ko? Kung kailan ako nag-church parate, saka pa ako nag-high blood. Hindi lang Sister Evelyn yun, yung pati dito, kitang-kita ko. Ayan, si Annalyn Paz. Oh, di ba? Bakit kung kailan ka nagiging faithful kay Lord, saka ka pa nakakaranas ng ganito? May mensahe si Lord. Hayaan natin siya mangusap sa bawat isa sa atin. Yung mensahe niya sa akin, posibleng mensahe rin niya sa iyo, pero meron pa siyang importanteng mensahe sa atin individually. Amen? Okay, number 3. God sees your struggles. Struggle. Jeremiah 45 verse 3. Ano sabi dyan ni Baruch? Sabi yan, you said, message to ni Jeremiah, sabi niya daw ni Baruch, you said, woe to me, the Lord has added sorrow to my pain. I am worn out with groaning and find no rest. Kaawa-awa naman ako, parang ganun sinasabi ni Baruch. Malungkot na ako, masakit pa yung tiyan ko. Diba? Malungkot na ako, masakit pa yung ngipin ko. Malungkot na ako, masakit pa yung ulo ko. Sumunod naman ako kay Lord. Diba naisip ba natin minsan doon? Malis na lang kaya ako sa church, Sebi. Baka sakaling mabawasan yung paghihirap ko. Next slide, please. Anong sagot ni Lord? Baruch faithfully writes down Jeremiah's dictations. Do not, asan ba tayo? Bakit ang kagulo-gulo yan? Tingnan nga natin dito. Basahin ko na yan. Parang mali ata yung nailagay ko dyan, no? Tama. Baruch is tired, burdened, and discouraged.
He cries out, "Woe to me, the Lord has added sorrow to my pain." Lesson. Even the faithful grow weary, but God listens. Napapagod din tayo. Amen ba? Galing ka lang sa camp. Pagod na pagod ka sa camp. Ginawa mo naman lahat. Hindi pa kayo nag-champion. Parang gano'n. Sino yan? May bulong-bulungan pa doon. Yung kasi yung master ng games, kakakampi niya yung nanalo. Sabi, may dagdag bawas. Tapos sabi pa doon sa isa, sabi pa nung bumubulong nung kahapon sa likod sa akin, alam mo, Pas, 1 point lang difference. Oh, talaga, 1 point? Paano nangyari yun? Mukhang nadaya nga kayo. Oo nga sabi, nagreklamo. Ginatungan pa. Pero of course, hindi naman seryoso yun. Pagdagdag, lang saya, alam mo yun, na feeling nila seryoso yung ginawang laro at sobrang pisikalan. 1 million ang reward, no? Oo, sobra. Talagang, hindi ko lang panood yung games, pero yung sa awarding, feel ko yung, yung pressure doon sa nag-champion at sa second. Praise the Lord. And sabi yan, your private cries matter to a personal God. Alam nyo, madalas iba sa atin, di ba? Tayo, nasa church, tawanan, di ba? Masaya. Masaya sa camp. Pero minsan, doon mo mararamdaman yung struggle mo pag nag-iisa ka na. Pag tahimik na yung lahat, tulog na lahat, tapos makikipag-usap ka kay Lord, doon lumalabas na kakaroon ka ng yung mga nangyayari sa buhay mo, doon pumapasok ulit. Isa-isa. Ngayon, entertain mo ba yan? O habang pumapasok sa isip natin yon, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Huwag tayong patalo, kapatid, doon sa mga nangyari sa buhay mong masama, hindi maganda. Pag mag-isa ka na lang, yun ang naiisip mo, huwag kang magpatalo doon. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo, sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi niyo, your private cries matter to a personal God. Sobrang personal ng Diyos. Amen? Na tipong habang naliligo ka, nalalagas yung buhok mo, alam ng Diyos ilan ang natira. Amen ba? At kung dalawa na kulay ng buhok mo, alam niya ng Diyos, Chay, kung ilan yung puti dyan at ilan yung itim. Ganon ka-personal ng Diyos. Amen ba sa Evelyn? Kaya may puti-puti. Kaya huwag kang mag-alala doon sa ginagawa, sa nangyayari sa buhay mo. May plano ang Diyos. Amen? Number 4. Surrender your ambitions. Marami ka ba ambition sa buhay? Gusto mo ba mag-artista? Uy. Gusto mo ba sumasok sa showbiz? Na tipong kahit ang papel mo'y rapist, papayag ka na. Makapasok lang sa showbiz. At ito yung mensahe ni Lord sa iyo, sa atin. Jeremiah 45, verse 5. Sabi diyan, should you then seek great things for yourself? Naghahanap ka na ba ng magandang bagay para sa buhay mo, sa sarili mo? Sabi ni Lord, don't seek them. For I will bring disaster to on all people, declares the Lord. Tingnan nyo to, mga kapatid. Noong time na to, sabi ni Lord, bibigyan ko ng disaster ang buong sangkatauhan. Sounds familiar, amen? Way back 5 years ago, COVID. Buong mundo nag-suffer. May pambili ka, pambili mo kahit ilang tinapay pwede mong bilhin. Pagdating mo sa grocery, sir, isang tinapay lang po bibilin niyo.
sabi ni Lord, yung mga career natin that time. Oh, yung mga nag-aartista noon, sino ba dito yung nasa showbiz noon, time na yon? Di ba wala kang pelikula? Oo, ako wala akong trabaho. 3 buwan, wala akong naging trabaho. Walang pasyente, bawal. May mga dentista kapwa ako pinilit magtrabaho during that time. Asa na sila ngayon? Rest in peace. Ito sinasabi ni Lord, magdadala ako ng disaster sa buong mundo. Kaya huwag kang mag-ambisyon ng gusto mo. Baliwala lahat yun. Amen? During pandemic, may sasakyan kaming maliit, nasira pa. Pag-atras ko, bigla na lang may tumunog. Para asi, tok. Huminto. Bali ang timing belt ko, durog pala. Tapos minabali doon sa loob. Nung tinanong ko doon, Chay, sa Hyundai, magkano ang gagastusin ko? Sabi niya, sir, gagastos kayo 17,000. What? Wala ka nang pera, gagastos ka pa sa sasakyan mo ng 17,000 that time? Yung lahat ng luho that time, nawala. Ang importante, makakain ka lang sa isang araw. Ang importante, hindi ka mahawa ng COVID that time. Anong sabi ni Lord kay Baruch? Huwag mo ambisyonin yung mahalagang mga bagay para sa sarili mo, luho. Seek them not, sabi yan, for I will bring disaster to on all people, declares the Lord. But, sabi ni Lord, wherever you go, I will let you escape with your life. Sabi ni Lord sa kanya, ito lang ang ipapangako ko sa iyo. Kahit saan ka magpunta, puprotektahan kita. Amen? Di ba pangako ni Lord sa atin yun? Sino ba hindi pinotektahan ni Lord noong time na yun? Di ba tayo lahat pinotektahan? Kasi kung tayo hindi pinotektahan ni Lord, wala na tayo. Amen? Ang usapan na natin dito, pastor, sino yun? Si nasirang Annalyn. Di ba? Nasira. Hindi nasiraan ang ulo sa mga kabataan. Nung araw, ang tawag sa namatay, nasira. Oo, hindi nasiraan ang ulo. Nasirang Evelyn. Mga ganun na ang usapan. Pero pinotektahan tayo ni Lord. Amen? May nabalitaan ba kayo na matay sa atin doon? Wala, di ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon mangako ang Diyos sa kanyang mga servant. Poprotektahan ka niya. Ang sabi nga ng isang pastor, sabi niya, ang isang tao daw, ang lingkod ng Diyos, ay immune sa lahat ng sakit unless tapos na yung mission mo sa mundong ito. Amen? Sabi yan, Baruch likely expected reward or recognition. But God redirects his focus. Next slide, please. Lesson. True success isn't found in status, but in surrender. Paano yun? Kasi kahit naman anong gawin natin dito sa mundong to Pag ang Lord, ang judgment ni God dumating, kahit anong dami mong pera, hindi mo yan magagamit. Ang pagiging successful ng isang tao bilang Kristiyano, kung talagang naisuko mo ng buhay mo sa Diyos. Serve for God's glory, not your own promotion. Nagsaserve tayo sa Diyos, sa church, hindi para maging sikat ka. Amen ba? Tumutugtog ka dito sa harap, hindi para makita ng mga tao ang husay mo. Tumutugtog ka dito sa harap, kumakanta ka, para parangalan ng Diyos. Kasi pag gayon ang motive natin sa lahat ng ginagawa natin sa Diyos, pagdating sa langit, wag na tayong umasa na meron tayong reward doon sa ginawa natin. Bayad na tayong lahat. Amen? Application. Are you chasing the spotlight or chasing obedience? Or chasing obedience?
Let go of seeking great things and let God define your reward. Conclusion. Baruch did not get fame, but he got God's protection and eternal recognition. We may never be famous on earth, but heaven knows your name. Amen. Be faithful even in the shadows. Tatapusin ko po itong ating usapan sa isang kwento. Kilala niyo po si Mang Tonyo? Sino yun? Si Mang Tonyo po ay isang janitor sa isang church. So bago pa dumating ang lahat ng tao sa church, ando na siya. Yung, kunyari, let's say, sa atin, ang call time natin dito, mga workers, 9 o'clock, 10 o'clock ang start natin. 6 o'clock pa lang nasa church na siya. Naglilinis, nagpupunas ng mga chairs. At that time, wala pang nakakita halos sa kanyang ginagawa. Bawat upuan po na kanyang ina-arrange, pinagpe-pray niya. At ang prayer niya, Lord, yung taong uupo dito, mag-minister kayo sa kanya. Hipuin yung puso nila. At patuloy kayo mangusap sa buhay nila. So lahat yun, pinagpe-pray niya. At bago pa dumating si preacher, bago pa mag-preach si preacher, yung mga tao talagang handang-handa nang ibigay ang buhay nila sa Diyos. Walang nakarecognize ng ginagawa niya. Not until one time, nabalitaan niya si Mang Tonyo ay namatay na. During his wake, may mga taong nagsalita, nakakita sa kanya sa ginagawa niya. At may mga taong hindi alam yung ginawa niya, nag-testify na tuwing uupo sila sa upuan sa church, bakit lahat ng alalahan nila nawawala? Hindi pa nagsisimula, hindi pa kumaawit, hindi pa nakakarinig ng Word of God, nawawala lahat ng alalahanin nila. Yung peace sa kanilang puso't isip, nararanasan na nila agad. Dahil sa prayer ng isang tao na hindi nakakita, na ginagawa niya yon every Sunday. You don't need the microphone to be powerful. You don't need a spotlight to shine. What you do in the shadows, God sees in full light. Yung hindi nakikita ng ibang tao, nakikita ng Diyos. Amen? Kung paano tayo manalangin sa bawat isa, kung paano tumulong sa bawat isa, kung paano tayo magbigay ng oras sa Diyos, at maging faithful sa pinagagawa niya sa atin, no matter how small or big yung ministry na hinahawakan natin, kung tayo po ay faithful dyan sa ginagawa natin, God will reward us. Amen? And His kingdom, faithfulness matters more than fame. Amen? Just like Baruch, Mang Tonyo served without attention, but his reward is eternal. Amen? Tayo po ba ay looking forward sa reward na bibigay sa atin ng Diyos? Lahat ng ginawa ng Diyos, pinagagawa ng Diyos sa atin na walang nakakita sa atin, ginagawa ba natin ito faithfully? Anyway, it's between you and God. Amen? Walang magsasabi kung mali ginawa mo for the Lord. Yung konsensya mo na lang magsasabi, yan ba talaga yung pinagagawa ni Lord sa'yo? Pwede kasi kapatid na yung ginagawa mo lahat ay feeling mo for the Lord. Pero minsan, hindi naman yun yung pinagagawa sa iyo eh. Importante yung mensahe ng Diyos sa atin. Amen ba? Kahit na nagba-Bible study ka dyan, kahit na anong ginagawa mo dyan, it's for the Lord eh. Kung hindi yan ang pinagagawa sa iyo, Lord, mali pa rin. Siguraduhin mong tama. Kung nagba-Bible study ka, siguraduhin mo yan mismo ang pinagagawa ni Lord sa iyo. Masama ba, pastor, mag-Bible study? Hindi. Pero kung gusto, parang ganito lang, pinagpipreach ka ni Lord ng Sunday, Bril. Lord, magba-Bible study na lang ako. Ano bang preaching niya? Ang hirap naman yan. Hindi, sabi ni Lord, mag-preach ka. O sabi mo si Pastor Jean, Pastor, pwede ba ako mag-preach?
Sabi ni Bril, Lord, nakakahiya. Bible study na lang. Sa Bible study, para di naman ako nagpipreach. Bawal silang magsalita. Ako lang. Hindi ganun si Bril. Nadidinig ko mag-Bible study. Pero ang tanong, yan ba talaga yung pinagagawa ni Lord sa'yo? Amen? Ngayon, makasapin natin ngayong umaga si Lord. Kung ano ba talaga yung gustong pagawa ni Lord sa atin. At doon sa maliit na bagay na pinagagawa ni Lord sa atin, faithful ba tayo doon? Gaya ni Baruch. Kahit na yung buhay natin ang nakasalalay dito, yung ating pagiging, comfortable tayo dito, magiging aalis ka dun sa comfort zone mo dahil sa pinagagawa ni Lord, gawin po natin. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay nandirito sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat sa inyong mensahe ngayong umagang ito. I know, Lord, na may pinagagawa kayo sa bawat isa. Gusto nyo maging faithful kami.